Paano kung ang tanging paraan para iligtas ang buhay ng asawa mo ay ang itago sa kanya ang buong katotohanan? Sa kabanatang ito, haharapin ni Jessa ang sunod-sunod na matitinding pagsubok habang walang alaala ang asawang si Santiago at nagtatago mula sa mga taong nagtatangka sa buhay nito. Kailangang sikmurain ni Jess ang pag-iyak sa isang peking burol habang saksakan ng garapal na inaangkin ni na Lexus at Violet ang kumpanya. Pero hindi lang dyan nagtatapos ang kalbaryo niya. Sa gitna ng mabigat na pagpapanggap, isang matamis sana ngunit na udlot na halik mula sa kanyang asawa ang magbibigay daan sa isang balitang magpapabago ng lahat. Isang simpleng puting envelope mula sa nurse na may lamang revelasyong yayanig sa mundo ni Jessa. Buntis nga ba siya sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito? Tara at simulan na natin. Umiling ng marahan si Santiago saka muling pumikit. Tila pinipilit alalahanin ang nakaraan ngunit bigo. Napatakip ng bibig si Jessa upang pigilan ang pag-iyak. Ang inaasahan niyang muling pagkikita na magbibigay linaw sa lahat ngayon ay naging panibagong bangungot. Nakatulala siya sa labas ng ICU. Hawak ang malamig na bakal ng upuan na para bang yun na lang ang sumusuporta sa kanya. Nanginginig pa rin ang mga daliri niya sa kaba nang lumapit ang doktor. Mrs. Tawag nito, maingat ang tono. Gusto ko lang ipaliwanag ang kondisyon ng asawa ninyo. Mabilis siyang tumayo, parang kapit sa kahit na ano pwedeng magbigay ng pag-asa. Ano po, Dok? Bakit po hindi niya ako nakikilala? Huminga ng malalim ang doktor bago sumagot. Base sa obserbasyon namin, mukhang may post-traumatic amnesia siya. Karaniwan to sa mga pasyenteng nakaranas ng matinding aksidente. Hindi natin masasabi kung gaano katagal bago bumalik ang kanyang alaala. Kailangan pa nating magsagawa ng ilang test para makasiguro, para siyang biglang nawalan ng lakas. Amnesia? Mas lalo siyang nalito. Paano niya maipapaliwanag dito ang lahat kung wala itong naaalala? Dok, ibig sabihin, baka hindi niya na ako maalala. Maingat na ngumiti ang doktor. May tsansa na bumalik ang alaala. Madalas unti-unti. Ngunit sa ngayon, wag muna natin siyang pilitin. Kailangan niya ng kapayapaan ng isip at katawan para makabawi. Tumango na lang siya kahit nabasag ang kalooban. Nang makaalis ang doktor, pinunasan niyang luhat na gipon ng lakas bago muling pumasok sa ICU. Pagpasok niya, nakatingin sa kanya si Santiago. Halatang maraming tanong. Buti, bumalik ka kaagad. Jessa, hindi ba? Sino ka talaga? Ano bang koneksyon natin? Pasensya ka na, wala talaga akong maalala. Napalunok siya. Pinili niyang tumayo malapit sa kama. Pinisil ang kamay nito at pilit nang umiti. Saglit siyang natigilan. Ito na ang pagkakataon upang makawala sa pagmamalupit nito. Kung hindi siya nito maalala, hindi na siya nito guguluhin. Makakalaya na siya nang hindi nagbabayad ng 50 million pesos. Baka kapag simula siya ng bagong buhay. Ngunit, hindi niya kayang gawin yun kay Santiago. Mag-asawa tayo. Ako ang asawa mo. Bagong kasal lang tayo. Nalaki ang mga mata nito, parang gulat at naguguluhan. Asawa? Bakit hindi ko maalala? Bakit wala akong maalala kahit na kaunti? Cyrus bang pangalan ko? Yun ang nakalagay sa papel na ibinigay ng doktor. Napalingon siya saglit, pilit nilulunok ang bigat ng kasinungalingan. Hindi niya pwedeng sabihin ng lahat. Hindi pa ngayon, baka lalo tong maguluhan at ma-stress. Oo, Cyrus ang pangalan mo. Huwag ka munang mag-alala, babalik din ang alaala mo sa tamang panahon. Ang mahalaga, ligtas ka. Nandito ako, hindi kita iiwan. Tahimik itong tumitik sa kanya, tila sinusuri kung totoo ba ang bawat salitang binitawan niya. Kung asawa kita, sabihin mo kung sino ako. Ang hirap ng walang maalala sa utak ko. Kumigpit ang hawak niya sa kamay nito, halos hindi niya maituloy ang mga salitang lalabas sa bibig niya. Ang kailangan mo lang isipin ngayon ay magpagaling. Sa kasabi ng doktor, baka ilang araw lang bumalik ng alaala mo. Magpakalakas ka na muna sa ngayon. Sa likod ng ngiti niya ay mabigat na desisyong itago na muna ang buong katotohanan. Ang panganib, ang pagtangkang pagpatay dito at ang tunay na pagkakakilanlan nito bilang Santiago Aquino. Pagkalabas niya ng ICU, mabilis na kinuha niyang cellphone na buti na lang ay hindi nahulog sa bulsa at himalang buo pa. Nangali ng daliri niya sa kakapindot
bago tuluyang nagring ang tawag. Yaya Dora, si Jessa po ito. Halos bulong niyang sabi, nanginginig ang tinig. Jessa, alam mo na ba ang balita kay Santiago? Anitong umaatungal na. Humugot siya ng malalim na hininga, pinigilan ang pagpatak ng luha. Yaya, makinig po kayong mabuti sa sasabihin ko. Kailangan po namin ni Santiago ang tulong ninyo. Jessa, patay na si Santiago. May bangkay na naaagnas na nakita sa kabilang bayan. Inaayos ng burol niya. Yaya, buhay si Santiago. May amnesia siya. Nasa ICU siya ngayon pero... Yaya, may nagtatangka sa buhay niya. Hindi siya ligtas kaya itatago na muna natin siya. Ay, Diyos ko! Buti na lang at buhay ang alaga ko. Mabuti na lang at ikaw ang kasama niya, Jessa. Anong plano mo? Yaya, kailangan ko siyang maitago. Hindi ko alam kung kanino ko magtitiwala. Kayo lang ang naisip ko na nagmamahal kay Santiago. Matatag ang tinig ng matanda. May maliit akong lote sa probinsya. Nasa liblib na lugar. Halos walang tao doon. May kubo na rin at konting gamit. Doon natin siya itatago kahit na pansamantala. Para siyang nakahinga ng maluwag. Salamat, Yaya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Pwede ka bang pumunta dito sa ospital ngayon at magpakilala bilang ina niya? Sandaling natahimik si Yaya Dora bago muling nagsalita. Kung yan ang makakapagligtas sa kanya, gagawin ko. Huwag kang mag-alala, parang anak na rin ang turing ko kay Santiago. Makalipas ang ilang oras, dumating si Yaya Dora sa ospital. Bitbit ang kanyang maliit na bag at dalang lakas ng loob na parang tunay na ina. Sa reception, nakasuot ng maayos na bestida at may bitbit na papeles. Ako po ang ina ni Cyrus Robles. Magalang ngunit buong tinig ni Yaya Dora. Agad siyang tumingin sa matanda, may ngiting puno ng pasasalamat at nang makalapit to, mahigpit siyang hinawakan ni Yaya Dora sa braso. Jessa, mula ngayon tayo mag-aalaga sa kanya. Kailangan na magtulungan tayo. Hindi pwedeng malaman ng iba na si Santiago Aquino pa rin siya hanggat hindi ligtas. Tumango siya. Hawak ang panginginig ng dibdib. Sa wakas, may kakampi na siya sa laban na ito. Pagkapasok nila sa ICU, nanatiling mahigpit ang hawak niya sa braso ni Yaya Dora. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ni Santiago ang pagpapakilala nito bilang ina. Nang bumukas ang pinto, agad na napaluha si Yaya Dora sa nakita si Santiago. Nakahiga pa rin, mahihina at puro sugat pero buhay. Anak! Ako ang nanay mo! Mahina ngunit puno ng emosyon ng tinig ng matanda. Mabilis tong lumapit. Pinisil ang kamay ni Santiago tuluyang bumigay ang mga luha. Akala ko, mawawala ka na sa amin. Napakunot ang noon ni Santiago habang pinagmamasdan ng matanda. Bagamat walang maalala, dahan-dahan itong inangat ang kamay at niyakap ito. Nanay, bulong nito, tila kusa, parang instinct na galing sa puso at hindi sa isip. Ngunit hindi maikakailang kakaiba, magkaibang ang itsura nila. Mapapansin ito ng kahit na sino. Pagbitay nito sa yakap, bigla itong nagtanong, puno ng inosenteng pagtataka. Nasaan po si Itay? Napatigil si Jessa, nanlamig ang buong katawan. Nagkatinginan sila ni Yaya Dora, parehong walang may isagot kaagad. Kita sa mga mata ni Yaya Dora ang kaba at kay Jessa naman ang desperasyong makaisip ng mabilis na sagot. Nanatiling nakatitig si Santiago kay Yaya Dora, tila naghihintay ng kasagutan. Mabilis namang nag-isip ang matanda. Ramdam ang tensyon at ang mga matang nakatingin sa kanya ni Jessa na parang nagsusumamo na kailangan nating panindigan ito. Nagpahid ng luhang matanda at nagbuntong hininga bago nagsalita. Anak, baka siguro nagtataka na hindi tayo magkamuka. Mahina ngunit buong tinig nito. Dahil kamukha mong tatay mo. Napakunot ang noon ni Santiago. Bakit po hindi niyo siya kasama? Tumango si Yaya Dora. Ang ama mo ay isang Espanyol. Naging OFW ako sa Spain. Doon kami pinagtagpo ng tadhana. Nagkaroon kami ng relasyon at ikaw ang naging bunga. Nasa na siya ngayon? Bakit wala siya dito? Kapatid, may kapatid po ba ako? Napalunok si Yaya Dora at saglit na umiwas ng tingin pero mabilis na bumawi. Nasa Spain pa rin anak. Hindi na siya nagpakita. Maliit ka pa lang. Matagal na. Hiwalay na kami. Nag-iisang anak kita. Tahimik na pinagmasdan niyang mag-ina. Pinipigil ang sarili na magsalita. Kitang-kita niyang bigat ng bawat kasinungalingan ni Yaya Dora. Pero wala silang pagpipilian kundi ang protektahan si Santiago sa ngayon. Pero huwag kang mag-alala.
Dagdag pa ni Yaya Dora. Pilit pinapakalma to. Ako ang nandito. Ako ang mag-aalaga sa'yo at ang magpamagmahal mong asawa na si Jessa. Tumingin si Santiago kay Yaya Dora, saka sa kanya. Salamat. Kahit na wala akong maalala, may tiwala ako sa inyo. Iniwan niyang mag-ina upang makapag-usap. Napadaan siya sa reception. Narinig niyang balita sa telebisyon. Breaking news! Formal nang inanunsyo ng board na si Lexus Aquino ang uupo bilang bagong CEO ng Aquino Group matapos kumpirmahin ang pagkawala ni Santiago Aquino kapag nailibing na ito. Ayon sa batas, dahil binata at walang anak si Santiago, mapupuntang lahat ng assets at karapatan sa kanyang ama na kaagad namang nagtalaga kay Lexus Aquino bilang kahalili ng namayapang negosyante. Nanlaki ang mga mata niya. Shit, napamura siya, halos mabulunan ng sariling hininga. Plano nila to mula sa simula. Ang kayamanan ng kumpanya, lahat ng pinaghirapan ni Santiago. Piniga niya sariling palat sa sobrang galit. Hindi siya makakapayag. Buhay pa si Santiago. At kasal sila. Kung siya nga hawak ng may iwan ni Santiago, tiyak na may babalik ito ng walang labis at walang kulang. Dadalo siya sa burol ni Santiago. Haharapin niyang mga kriminal. Nakaitim siya nang dumating at sa pagpasok sa malaking kapilya ay kagad siyang sinalubong ng malamig na hangin at matalas na mata ng mga tao. Napakadaming bulaklak ng patay. Umalingasaw sa loob ng kapilya. Dumiretso sa sarap ng ataul na nakasara. Nanginginig ang balikat niya sa hagulhol. Santiago! Bulong niya, halos mabasag ang boses. Bakit mo ko iniwan? Santiago naman! At tungol niya, hirap na hirap siyang umiyak. Inuga pa niyang ataul para mas kapani-paniwala. Kaninong bangkay kaya itong pinaglalamayan at iniiyakan niya? Habang nagpupuna siya ng luha, may dalawang aninong lumapit sa tabi niya. Kumirot ang dibdib niya nang makita kung sino, si Lexus at si Violet. Magkasama tila may lihim na kasunduan sa bawat sulyap at ngiti ng mga to. Jessa, malamig na bati ni Lexus sabay patong ng kamay sa balikat niya. Tila ba nakikiramay, ngunit alam niyang peke ito. Nakikiramay ako. Malaki ang nawala sa ating lahat. Pero huwag kang mag-alala, aalagaan kong lahat ng iniwan ni Santiago. Kahit pa ikaw, assistant pa din kita. Kabisado mong trabaho ng CEO. Napatingin siya kay Violet at muntik na malaglag ang panga niya nang makitang banayag na haplos nito sa braso ni Lexus. Parang walang pakialam kung anong iisipin ng mga tao. Maswerte ako, dagdag pa ni Lexus, nakatitig kay Violet. May katuwang ako sa laban nito at pwede ka ding sumama sa amin. Napasa po siya sa dibdib, halos hindi makapaniwala. Tamang hinala niya. May relasyon ng dalawang walang hiya. At ngayon, may pagkakataong mahawakan nila ang kumpanya. Pumikit siya, humigpit ang kamao at sa ilalim ng kanyang luhay naroon ang unti-unting umuusbong na panata. Nalalaban siya. Hindi umaalis si Jessa sa tabi ng kabaong. Malalim ang iniisip niya para sa susunod na hakbang. Paano niya mapapatunayan na kasal sila? Siya ang asawa at ang lihitimong tagapagmana. Kailangan makakuha siya ng marriage certificate. Kagatlabi siyang nag-isip, pinunasan ng mga luha. Ngunit bago pa man niya mabuo ang kanyang plano, naramdaman niyang bahagyang paglapit ni Lexus. Nilingon niya ito't mag-isa lang itong nakatayo. May nakangising kumpiyansa sa mga mata. Pwede ba kitang makausap? Doon tayo sa garden para makalanghap ka ng sariwang hangin. Anitong malumanay ang tono. Sumunod siya, dinala siya nito sa isang garden sa gilid ng kapilya. Malayo sa mga mata ng ibang bisita. Lexus, anong sasabihin mo? Hindi pa siya tapos magsalita nang bigla siyang tabihan nito. Halos sidikit ang sarili sa kanya. Patay na si Santiago. Ako ng bagong CEO, Jessa. Simula ni Lexus, mababang tinig. Yumuko ito, halos dumikit ang labi sa kanyang tenga. Mas magiging madali ang lahat kung kakampi ka sa akin. Nalaki ang mata niya. Anong ibig mo sabihin? Umiling si Lexus, ngumiti ng tuso. Kung sasama ka sa panig ko, hindi na kita idadamay pa sa kahit na anong kaso. Maaari kitang gawing bahagi ng lahat ng plano. Wala ka nang kailangang alalahanin. Pera, posisyon, pangalan. Gagawin kitang reyna sa tabi ko. Nag-init ang pisngi niya sa galit, ngunit hindi siya nagpalata. At kung hindi ako pumayag, lalong lumalim ang ngiti ni Lexus. Kung hindi, para kang nagtampo sa bigas. Baka hindi ka na makapagtrabaho kahit na saan. Paano si Violet? Mukhang may relasyon kayo. Panunubok niya kung makakakuha ng impormasyon. Huwag mong intindihin ng babaeng yun. Ikaw ang gusto ko. Pagkalibing ni Santiago bukas, sa araw ng opisyal na proklamasyon na ako ang CEO, gusto ko nasa tabi kita.
Tumango siya. Asahan mong pagdalo ko, Sir Lexus. Napangiti ang lalaki. Tila nasisiyahan sa sagot niya. May oras pa siya upang makabuo ng plano habang nagpapagaling si Santiago. Umaga ng libing ni Santiago, mabigat ang langit. Tila nakikidalamhati din sa inakalang pagkawala ng isang taong iniidolo ng marami. Tahimik na nakatayo si Jessa sa gilid, nakasuot ng simpleng itim na bestida at malalaking sunglasses na halos natatakpan ng kalahati ng kanyang muka. Hindi dahil gusto niyang magtago ng anyo, kundi dahil ayaw niyang makita ng lahat na hindi namamaga ang kanyang mga mata. Madami na siyang nailuha sa bangkay na hindi niya kilala. Maraming tao ang dumalo, mga politiko, negosyante, empleyado ng Aquino Group, sina Calix at Lara, at syempre, sina Lexus, Violet, si Don Gilbert at ang asawa nitong si Doña Jovita. Abalang mga to sa pagtanggap ng pakikiramay, parang tunay na nagdadalamhati, nakahalukip-kip siya, pinipilit na wag magpakita ng emosyon. Ngunit sa bawat pagbagsak ng lupa sa ibabaw ng kabaong, para bang tinatanggalan siya ng hininga. Dumili nga siya sa mga taong nandoon, baka sakaling makakita ng clue o ng taong pwedeng pagkatiwalaan. Maya-maya naramdaman niyang mata ni Lexus na nakatunghay sa kanya. Muli siyang pumikit sa likod ng kanyang sunglasses. Hindi siya pwedeng sumuko. Kahit na mahirap, kailangan niyang lumaban para kay Santiago. Tahimik na pumasok si Jessa sa ospital matapos makasigurong walang nakasunod sa kanya. Mahigpit ang hawak niya sa dalang supot ng pagkain. Ramdam ang bigat ng kaba at pananabik na magkahalong gumugulo sa dibdib niya. Pagbukas niya ng pinto ng silid, sinalubong kaagad siya ni Yaya Dora. Kanina ka pa niya hinahanap. Bulong nito. Sandali siyang napatigil bago siya lumapit sa kama. Doon niya naabutan na nakatingin si Santiago sa kanya. May kung anong liwanag sa mga mata nito na parang matagal na siyang hinihintay. May dala akong pagkain. Mahina niyang sabi. Pinipilit gawing normal ang sitwasyon. Maingat niyang nilapag ang mga dala at nagsali ng lugaw na niluto niya sa mangkok. Umupo siya sa tabi ng kama at kinuhang kutsara. Subukan mong kumain, makakabuti ito sa'yo. Dahan-dahan niyang sinubong unang kutsara sa bibig nito. Tahimik lang si Santiago habang kumakain, nakatingin lang sa kanya. Para bang sinusuri ang bawat galaw niya. Nagtagal ang titig na yon, hindi na siya nakatiis, bahagyang natawa ng pilit. Bakit ka ganyan makatitig mahal ko? Malambing niya sabi. Ngunit ang sumunod na lumabas sa bibig nito ay hindi niya inaasahan. Namiss kita. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Santiago. Napakurap siya, hindi makapaniwala sa narinig. Nanigas ang kanyang mga daliri, muntik nang mabitawan ng kutsara. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o ngingiti. Ang alam lang niya sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang lahat, masaya ang puso niya. Nakita niyang napahawak ito sa ulo. Bakit? May masakit ba? Gusto mo tumawag ako ng doktor? Wala, pero parang may malabong alaalang tumatakbo sa utak ko. Dahil sa lugaw na pinapakain mo sa akin. Parang nangyari na dating pinakain mo ko ng lugaw. Natigilan siya. Dinalhan nga pala niya ito ng lugaw noong na-ospital matapos saluhin ng bala ng baril na para kay Calix. Sabi sa'yo, babalik din ang alaala mo. Huwag kang magmadali. Magpagaling ka. Parahan itong tumango matapos kumain ay pinunasan niyang muka at braso ni Santiago gamit ang basang bimpo. Pinilit niyang gawing abala ang mga kamay para hindi siya matablan ng mapagtanong na titig ng lalaki. Pero hindi talaga mapakali si Santiago para bang uhaw sa mga kasagutan. Jessa, mahinang tawag nito. Paano tayo nagkakilala? Ilang taon na tayong naging magkasintahan bago tayo nagpakasal? Napatitig siya, halos mabitawan ng bimpo. Ramdam niyang bigat ng kasinungaling ang kailangan niyang buuin. Huminga siya ng malalim at pinilit ng ngumiti. Magkaklase tayo sa kolehiyo, sagot niya. 5 taon tayo naging magkasintahan bago tayo nagpakasal. At ilang buwan pa lang tayong kasal ngayon. Tila natuwa si Santiago sa sagot, bahagyang ngumiti at muling tinuon ng mata sa kanya. Hindi ko man maalala, parang naging napakasaya natin. Bulong nito, napalunok siya, pilit na pinipigilan ng sariling mga mata na mapuno ng luha. Ngunit bago pa siya makabawi, biglang nagsalita si Santiago. Halikan mo ko. Nalaki ang mga mata niya. Please, dagdag nito, halos pakiusap. Mabilis siyang yumuko at dumampi ang kanyang labi sa pisngi nito. Akala niya sapat na yun, ngunit narinig niyang boses nito na may halong tampo.
Sa lips, Jessa. Asawa kita, hindi ba? Napatigil siya, nanigas at hindi kaagad nakasagot. Naramdaman niyang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang mga mata ni Santiago ay puno ng inosenteng pag-asam. Walang bahid ng pagdududa. Ngunit sa loob niya, naglalaban ang katotohanan at ang kasinungalingang pinili niyang papaniwalain ito. Nanatiling nakatitig si Santiago sa kanya. Ang mga mata ay parang nangungusap. Umaasang tutuparin nito ang sinabi. Unti-unti siyang lumapit, halos magdikit ng kanilang labi. Ang magiging unang halik nilang muli. Ramdam niyang init ng hininga nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos mapapikit na lamang siya. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Mrs. Robles? Tawag ng nurse habang pumasok, hawak ang isang envelope. Mabilis siyang umatras at sinalubong to sa may pinto para bang nabunutan ng tinik. Sa loob-loob niya ay nagpapasalamat siya sa pagdating ng nurse. Isang saglit na pahinga mula sa kasinungalingang halos sumakal sa kanya. Alam niya kung nakakaalala si Santiago, hindi siya nito naiising halikan. Pasensya na po, hindi ko kaagad na ibigay ang resulta ng lab test ninyo. Paliwanag ng nurse, sabay abot ng envelope. Mainam po kung magpatingin kayo sa OB-GYN sa kabilang building para sa interpretasyon. Kailangan po ninyo ng follow-up. Napakunot ang noon ni Jessa. OB-GYN? Bulong niya, hindi makapaniwala. Bago pa siya makapagtanong, biglang tumunog ang telepono ng nurse. Excuse me po, emergency sa kabilang room. At dali-daling lumabas ito. Isa-isa niyang dinampot ang kanyang mga mata ang nakasulat na resulta. Hanggang sa makita niyang nakasulat sa blood test. HCG, positive, estimated gestational age, 4 weeks. Parang biglang umikot ang kanyang paligid. Napatakip siya sa bibig at halos hindi makahinga. Imposible. Anong ibig sabihin nito? Buntis siya? Aniya sa isip. Muntik na siyang himatayin sa bigat ng revelasyong iyon. Buntis siya. 4 na linggo. Grabe, napakatindi ng pasanin ni Jessa sa kabila ng panganib, sa kabila ng panlilinlang ni Lexus at Violet at sa gitna ng pagpapanggap para protektahan si Santiago. Heto pa siya, haharap sa isang panibagong responsibilidad dala ng kanyang pagbubuntis. Tunay ngang kapag ang pag-ibig ang nagtulak sa isang tao, kaya nitong tiisin ang lahat ng sakit, makita lang na ligtas ang taong mahalaga sa kanya. Ang aral natin para sa araw na to, minsan sa gitna ng matitinding pagsubok, akala natin wala na tayong matatakbuhan. Pero kung titignan natin ng mabuti, ang mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng bata sa sinapupunan ni Jessa ay maaring maging simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ang sakripisyo hindi laging madali, pero ang pagiging matapang at paninindigan sa tama kahit nagaano kabigat ang kasinungalingang kailangang panindigan ay isang pagpapakita ng tunay na pagmamahal. Ano sa tingin ninyo ang magiging papel ng sanggol sa pagbabalik ng alaala ni Santiago? At paano kaya sisingilin ni Jessa ang mga taong umagaw sa kanyang buhay? Huwag ninyong palalampasin ang susunod na part dito lang sa Summer Shines TV. Ako si Miss Maria at maraming salamat po.